ang very noble, very sincere, and dedicated mission to go to Talipaw Sulu, to spread the gospel to our Muslim brother Abu Sayyaf group and the hostages, foreign hostages. 18 sila plus 2 Pilipino. Nakakasama o nakakabuti ang ginawa ng ating mahal na ebanghelista. Sinabi ko na sa mga walang alam sa salita ng Diyos, nakakasama daw. Ako ay nagulumihanan. Maririnig ko ang mga survey. Mababasa mo ang pahayagan. Nakakasama ang ginawa ni Evangelista Almeda. Nanggugulo si Evangelista Almeda. Nagwawal si Evangelista Almeda. Kabaliwan ang ginagawa ni Evangelista Almeda. Pansinin po ninyo. At on record lahat ang inyong mga pinapalabas na nasa pahayagan, nasa mga telebisyon, inyong mga pinagkukuha na opinyon sa mga taong mangmang at kapos na kapos ang kaalaman sa salita ng Diyos. On record lahat ang inyong mga kabulaanang pagbabalita. Kami na mga naiwan dito, membro ng taong nagdala roon ng may pagbuwis ng buhay sa dako ng Talipaw, Hulos-Solo. Mula nung umalis ang aming minamahal na ebanghelista, wala na kaming natitikman na maayos na tulog. On fasting kami. Katunayan, mula nung last week hanggang ngayon, 8 days na kung hindi ako nagkamali. Wala na kaming makitang nag-uusap-usap. Kaming mag-anak puro sa tuhod ng aming pananalangin. Mga workers throughout the country, all over the Philippines. Dalawin ninyo ang Cagayan de Oro City, Baguio City, dito sa Maynila. Mayroon na ngayong nakaabot 21 days, 40 days, 27 days, 35 days, 65 days. Ngayon, para magtagumpay lamang ang pangangaral ng Ebanghelyo. Serving the Lord is a total sacrifice. Following Christ is not strewn with roses. Mayroon kang dadaanan na mga pagsubok at mga paglilingkod mo na hindi mo inaasahan, atasan ka ng mahal na Panginoon. Sabi nila Apostol Pedro, nung sila pinagkakaguluhan ng mga leader ng reliyon, pinaguhuli at binilanggo, sabi nila, kung nararapat mang sumunod sa tao, bago namin sundin ang tao, ang Diyos muna ang aming sundin. Walang sino mang makapigil, maka-stop our beloved evangelist in preaching the mighty gospel to the lost. Nobody, no one can stop us preaching the mighty gospel to the lost. Nung nagdala ang aming mahal na ebanghelista ng mensahe na yan, tao rin siyang nakaramdam ng pangamba at takot. Ngunit sa nakita ko sa kanya, he's willing more than enough to spread the gospel to those needy hostages. Ating Muslim brothers na nangailangan ng kalinga. Saan ang ating paging mamamayang Pilipino? Kung ikaw kayang magulang, may nagre-rebuild na anak mo, batuhin mo ang anak mo. Sunggaban mo ang anak mo. Dalhan mo ng kanyon ang anak mo. Dalhan mo ng mortar at balang anak mo. No. You will try your best to convince your child to come back. Come back. That is the love of God. That is the love of God.
Isang alibughang anak ang nagsabi sa kanyang ama, partihan mo na ako ng aking parte. At ako'y aalis na rito. Gugulin ko na ang aking buhay sa labas. Akin ang parte ko. At ang dalawang anak ng mayamang ito, ang isa'y napakabait. Yung isang alibughang anak ay lumabas dalang kanyang parte. Dumating sa punto na nagkagutom-gutom ang batang yan. Naubos ng kanyang parte na kinuha sa kanyang ama. At siya lamang ay nakapasok na sa trabaho na tagapagpakain ng baboy. Sabi niya sa kanyang sarili, mabuti pa tong baboy may kinakain. Kaya naisip ng batang alibughan na ito na ako'y uuwi sa aking ama. Kahit tagapagpakain na lamang ako ng baboy, basta't nandun ako sa aking ama. Malayo pa ang batang alibughan ay nakita na ng kanyang mahal na ama. Tuwan-tuwa ang ama. Sinalubong siya na may pagmamahal. Hindi doon nagkasya ang ama. Kinuha niya ang kanyang singsing at ipinasok sa daliri ng kanyang anak. Tanda ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Hindi pa nagkasya roon ang ama. Nagpakatay pa ng mapatatabang tupa sa pagbabalik ng kanyang ama na sa iniisip niyang patay na yung kanyang alibughang anak. Yan po ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. In-interview ang inyong abang lingkod ni Mr. Joe Sahagon. Sabi ni Mr. Joe Sahagon, Live Wedrom, Channel, Radyo ng Bayan. Mrs. Almeda, ano ang nag-udyo kay Evangelista Almeda na pumaroon sa Hulo-Sulo? Tahasan kong sinagot siya. Ang mahal na Panginoon ang nag-udyo para pumasok sa Hulo-Sulo ang aking mahalasa. Sabi niya, bilang kabiyak ng puso ng iyong asawa, na ngayon ay nandun sa hulo, sa bundok, sa grupo ng mga Abu Sayyaf brothers natin. Kung halimbawa mapugutan ng ulo ang iyong asawa, ano ang damdamin mo bilang kabiyak ng kanyang puso? Gayon din ang aking sagot sa kanya. Tahasan ko siyang sinagot. Kung ang asawa ko'y mapugutan ng ulo, maligtas at mapalaya lamang ang mga 20 hostages. Makarinig ng Ibanghilyo ang ating Muslim brothers di Abu Sayyaf Group. Kung ang kapalit ng aking mahal na asawa ay ang kalayaan ng mga hostages at ang pagkarinig nila ng Ibanghilyo, ang pagkaligtas nila, maging ating Muslim brother di Abu Sayyaf Group, kung sa kanyang pagtungo ron, mapanganib at maibigay niya, at siya ay kitla ng buhay, hindi namin ipagkait ang aming buhay. Sinabi ng banal na kasulatan, Matthew 10, if you love your wife, your husbands, your children, your parents more than me, you are not worthy of me. Ang pagsunod natin sa mahal na Panginoon, always God first in your life. Put God first in your life, and God will crown your effort with success. Palagi niyong unahin ang mahal na Panginoon. At ang lahat ng bagay, ipagkakalob sa inyo ang madakilang pagpapala. Kindly. Sa aklat ni Mateo 10, umpisang 37, ang umiibig sa ama o sa ina na higit kay sa akin,
ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Purihin ang kanyang kabanal-banalang pangalan. Huwag ako ma-misunderstood ng ating tagapanood. Hindi ko sinabi ito sapagat baliwala na sa akin ang aking mahal na asawa. Wala nang intact na family, malusog na pamilya ang aming pamilya. Kami ang pamilya na totoong nagmamahalan at nagre-respetuhan. Kahit isang minuto, ayaw ko mawalay ang asawa ko sa aming pamilya. Katunayan, bago lumisan ang aming mahal na ebanghilista, sabi ko, kung hindi lang kasalanan, mahal na Panginoon, kung hindi ka lamang magagalit sa akin, bago siya lumisan, kunin mo na ako. Hindi ko kayang tingnan ang kahirapan na kanyang kakaharapin. Hindi ko kayang isipin. Katunayan, hanggang sa mga oras na ito, halos wala nang lumalapat na pagkain sa aking bibig. Mahal ko ang aking asawa. Mahal namin ang aming mahal na pastor. Lahat kami nagmamahal sa Kanya. Ngunit higit naming minamahal ang Diyos na nagkakalob sa amin ng kaligtasan. Then, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What is seeking first the kingdom? Gawin mo muna ang inuutos sa iyo ng mahal na Panginoon. For it is now. Hindi ko alam ang kalalagayan ng aming mahal na ebanghilista. Hindi ko alam kung saan lamang siya nakaupo. Walang ininom na tubig, walang kinain. Dati nang napakapayat at mahina nung umalis dito, with the preachers. Hindi ko kayang tingnan. Halos matumba sa paglalakad. Kaya sabi ko sa mga workers, 2 days ago, 3 days ago, kung marapati ng mahal na Panginoon, pansamantala pumalit muna ako sa mahal na pastor. Ako ang magpatuloy na mangaral doon sa bundok ng Talipaw. Pababain mo ng mahal na pastor sapat mahinang-mahina ng kanyang katawan. Sabi ko sa aking mga anak, sa mga preachers, ihanda ninyo ang inyong sarili. Hindi sa lahat ng pagkakataon magkakasama tayo. Aatasan kami ng napakalawak pang mga gawain ng mahal na Panginoon. Sa panahon ni Moises, sa panahon ni Noah, sa panahon ni Daniel, sa panahon ni Elijah, sa panahon ng mga bayani ng pananampalataya, hindi marami ang inaatasan. Sa panahon ni Noah, only Noah was being led by God to build an ark and to preach the gospel for the last 120 years. In his time, sinabi ng Genesis kanilang, dumating sa Diyos ang kasalanan ng mga tao sa panahon ni Noah. At sabi ng Biblia, it repented me to create man. Umabot sa sukdulan ang kasalanan ng tao sa Diyos. At sinabi niya, pupuksain ko sa pamagitan, wasakin ko ang mga tao na nabubuhay sa mga panahong ito. Ngunit nakita niyang matuwid na si Noah. Nakita niya si Noah na siya'y matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Na bago ang plano ng mahal na Panginoon. Sa halip na ora mismo, wasakin niya ang panahon na yun ni Noah.
nagbago ang plano ng Diyos. Binigyan pa ng palugit ang panahon na yon ni Noah. Sinabi niya, gumawa ka ng daong, habang gumagawa ka, mangaral ka ng aking ebanghelyo. For the last 120 years, nangaral si Noah sabay ng paggawa ng daong. Habang siya nangangaral, gumagawa ng daong, pinagtatawan at nililibak siya ng tao. Ang tagal-tagal na yung sinasabi mo, darating ang Diyos mo at magkakabaha. Napakaganda ng araw, Noah. At diyan mo pa sa taluktok ng bundok ginawa yung daong mo. Nasaan ba? Ano na bang nangyari sa Noah? Pinaglilibak, pinagtawanan siya. Ngunit nasusulahan ang plano ng Diyos at kagustuhan ng Diyos, walang sino mang makakapigil sa Kanya. Binigyan pa ng pagkakataon ang mga tao sa panahon ni Noah for the last 120 years. Ngunit ikinalulungkot kong sabihin sa inyo, tanging pamilya ni Noah ang naligtas sa kanyang panahon. Dumating ang baha at parusa ng mahal na Panginoon. Walang naligtas kundi ang mga hayop at angkan ni Noah. Sa ating panahon, pakaisipin po natin, Noah was warned by God to build an ark for the last 120 years. Mga minamahal, sa ating panahon, pagmasdan po natin ang ating kapaligiran. Ito lang na bansa, kung mayroong mang ibang bansa na nililipol at talagang sinasalanta ng baha, lindol o anumang mga bagyo, natural calamity dito sa ating bansa, hindi sa ako ay nangungusap bilang hindi taga rito. Gusto ko lamang sabihin sa inyo ang mga nangyayari na sa ating kapaligiran. Nasa panahon na tayo ni Noah. Ang ating bansa, narito na ang katakot-takot na mga natural calamity. Nagputukan ang bulkan, minsan nagkakasabay pa. Pumapasok ang mga bagyo, dala-dalawa pang bagyo. Paalis na lang, bumabalik pa yung bagyo. Lindol sa dako ng Baguio City. Baha hanggang sa mga oras na ito. Economic crisis. Insurgency. Jobless nating mga kababayan. Drug addiction rampant sa ating bansa. Drug lords, waiting lords, lahat na rampant sa ating bansa. Karamdamang kahirapan narito sa ating bansa. Pagre-rebelde sa gobyerno, palit-palitan lamang. Patayang kaliwat kanan, kidnapping kaliwat kanan. Mamulat na ang lahat ng mga nabubuhay sa bansang ito. Ito ng panahon ni Noah. Binigyan kayo ng warning ng mahal na Panginoon. Bakit pinahintulot ito? Sa napakaraming ngayon na mga fellowship, na mga Christian fellowship, sabi ng nasa bulletin today, na kababayan natin nagbigay ng kanyang pananaw sa pagpasok ng ating minamahal na pastor. Para sa akin, ang pinasok ng ating minamahal na pastor, ating mahal na ebangelista, is more than a lion's den. Sobra pa sa yungib, kuweba ng leon. Napakarami niyang asikasuhin doon. Ipangaral niya sa ating beloved brother Muslim Abu Sayyaf Group ang salita na mahal na Panginoon. Ipangaral niya sa mga hostages ang salita na mahal na Panginoon. Habang dito sa ibaba, sa kapatagan, kaliwat kanan ang batiko sa kanya. Pinapaupo pa sa mga telebisyon nila, mga programa nila, ang mga emisary ng Diablo. Kami na mga naiwan dito, kami na mga membro ng Jesus Miracle Crusade, hindi na namin malaman kung anong adjustment ang gawin namin. Ngunit salamat sa Diyos, sapat narito ang katatagan na binigay sa atin na mahal. Imagine, ipalabas sa dyaryo, may napugutan ng liig na prayer warrior. Sinunog kung ano-ano. May flash report na kung ano-ano.
isang reporter sa kilala na radio station dito sa Pilipinas, humingi ng tawad sa amin. Ang sabi, patawarin niyo ako. Ako ang naglabas ng balita na may hinihingi na ransom sa inyong grupo na 10 million. Hindi totoo yun. Patawarin niyo ako. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Sabi ni Gamaliel, doctor of the law, in the time of the disciples, huwag kayong magbibiro. Huwag niyong kalabanin ang mga taong ito. Sabat kung ito'y sa Diyos, walang sino mang makawawasak sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung tao ito, gawa ng tao, mabaliwala at walang maging kabuluhan yan. Ngunit kung sa Diyos, lalabas lamang nakikipaglabang kayo sa Diyos. It is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Wala pong tao for publicity, hindi na kailangan, mga minamahal. Throughout the world, kilala ang gawain na ito ng ating mahal na Panginoon. Wala pang hostages crisis. Nandito na tayo sa telebisyon. So sinungaling ang dyablo. Walang kapararakan ang pinagsasabi ng dyablo. For publicity, ibuwis mo ang buhay, patay ka na. Ano ang iyong after? Sino pang mag-enjoy ng publicity na yan kung bangkay ng isang tao? Para sa akin, kung publicity lang pag-uusapan, mulat sa pool na umalis ang ating minamahal na ebanghilista, katakot-takot na mga interviews ang gusto nilang ma-interview ang ibang lingkod. Tumatanggi ako 100%. Bakit ko tinanggihan? Alam ko na ang mga taong walang alam sa salita ng Diyos, gawin lamang ito na pakinabang sa kanilang trabaho. Sa lahat ng mga nagsasalita sa television station na yan, radio station na inyong ginagalawan ngayon, lahat na nagparatang na pawang masasamang mga pangungusap, on record ito, tandaan ninyo itong aking mga binibigkas na pangungusap sa inyo. Sabi ni Gamaliel, baka lalabas that you are fighting against God. Hindi pa natapos ang misyon. Katakot-takot na pati mga opisyalis ng bansang ito. Isa pa sa pinakamataas na opisyal na nagsabi, kung makakabalik si Almeda, pansinin ninyo ang inyong mga kalalagayan bilang mamamayang Pilipino. Nasaan ang ating pag-iibigan? Kapag may tunay kang pag-ibig, perfect love, cast it out fear. Perfect love, cast it out fear. Yan ngayon ang bunga ng perpektong pag-ibig ng tao na ginagamit ng mahal na Panginoon. Wala sa kanyang takot, maipasok lamang ang ibanghilyo ng ating mahal na Panginoon. And then, kung ikaw ay magbuwis ng iyong buhay dahil sa mahal na Panginoon, lalo kang magkakamit ng buhay. Kung ingatan mo ang buhay dahil sa iyong napakahalaga sa iyo, lalo kang mawala ng buhay. Kaya, hindi pa tapos ang misyon. Mananatili kayong tahimik. Kung nais ninyo na kayo ay kaawaan ng mahal na Panginoon. Si Jonah, inutosan ng mahal na Panginoon, go to Nineveh, Jonah. Preach the gospel to Nineveh. Kung totoo ang mga pananaw ng mga mangmang sa salita ng Diyos, na bakit pa tumungo doon si mahal na ebanghilista, ang ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor, ba't ayaw na lang manalangin sa Manila? Gayon ang kamangmangan na mayroon ang mga taong ito. Totoo yan na pananaw, hindi na sana inutosan si Jonah sa kanyang panahon, go to Nineveh. Tell the people in Nineveh that I will destroy Nineveh in 40 days.
warn the Nineveh people. Tell them that I will destroy Nineveh in 40 days. Si Jonah ay hindi sumunod sa utos ng Diyos. Tumakbo sa Tarsos. Sumakay sa barko. Nais kong linawin sa inyo ang walang katuturan na pangungusap na mga tao binigyan niyo pa ng pagkakataon mangusap sa inyong mga TV station na yan. Ang taong mangmang ang magturo sa tao ng Diyos, lalo yatang kamangmangan yan. Si Satanas magturo sa Diyos. Sinabi na malapay nung siya nag-ayuno ng 40 days, si Satanas nandun sa mahalapay nung tinutokso, worship me! Bigay ko sa iyo lahat ng pag-aari ko. Akin ang karapatan na ako'y nagmamay-ari ng mundong ito. Lumuhod ka lang, sumamba ka sa akin, ibigay ko sa iyong kayamanan ng mundo. Anong sagot na malapay? Satanas, lumayo ka. Thou shalt not tempt the Lord thy God, Satan. Thou shalt worship the Lord, not Satan. Kaya itong nangyayari ngayon, nawa ay maging pagbubukas ito ng kaisipan na binawasak at binubulak ng dyablo. Magpasalamat tayo na mayroong taong nakilalang kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita ang tunay na pagmamahal niya sa mga taong nagugulumihanan. Isang hostage na foreigner nagsabi, kinausap siya ng isang reporter, kumusta ang kalagayan niyo rito? Ang sagot ng isang hostage na foreigner, we are in hell. Andito kami sa impyerno. Nasa impyerno sila. Walang tubig na mainom na ayos, walang kain, walang maayos na tulugan. So, kanino itong obligasyon? Sa mga taong may alam sa salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko sa inyo, kung usapan lamang na hindi kasama ang mahal na Panginoon, ito ang katotohanan. Buong mundo na kayamanan, ibigay sa akin. Ang mahal na pastor, ang aking asawa, ang mamagitan at aakyat ng bundok para kumbinsihin ang ating Muslim brothers, Abu Sayyaf group na palayain ng mga hostages, buong mundo na kayamanan ng ibayad. Inyo na ang kayamanan ng buong mundo, akin ang asawa ko. Yan ang laman ng aking puso. Walang nakatatago sa Diyos. Pagkatapos kong humarap sa inyo, ang sarili ko naman ang aking dinidisiplina na matuto siyang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Nasa tunay na disiplina tayo mga Kristiyano. Nariyan ang pagdadala ng salita ng Diyos. Napakahalaga ang pangangaral doon ng salita ng Diyos. Walang ni isang Christian group na makita mo na mayroon lamang silang gagawin at kung totoo na maraming yung Christian fellowship sa Pilipinas, dapat nung marinig ang mga talagang nakakarindi na mga akusasyon sa ating mahal na ebanghilista, dapat mayroon ang nagrally dyan. Ngunit mukha yatang nakikisakay lahat. Wala sa ayos ang ginagawa ni Evangelist Almeda. Nanggulo pa! Nanggulo ba? Oh, sabi ng Biblia, binulag kayo ni Satanas. Buksan ang Biblia. Unang Korinto, binulag ni Satanas ang sanlibutan ito para ang mabuting bagay hindi nila makita ang gawain ni Satanas, ang kanilang titingnan at bigyan nila ng kahalagahan. Ngunit nakakalungkot isipin, Bible readers kindly, Sa sulat na ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto,
Ikalawang Korinto, Ikalawang Korinto, Kabanatang- atin pong sundan, mga minamahal. Kabanatang 4, 2 Tres. Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 na inyong mga banal na kasulatan. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip na mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila ay huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Sino ang Diyos ng sanlibutang ito? Si Satanas. Binulag ang mga kaisipan ng mga taong ayaw sumampalataya sa salita ng Diyos. Ngayon, ni isa, wala ka kundi itong nagbigay ng kolom na to. Lahat ng ating mamamayan na hindi makatawag ng mga survey na yan, mayroong mga tumatawag sa amin. Isa, nandyan sa Philippine Journal, marami pong tumawag. Alam nyo, kami nagpapasalamat na may taong katulad ni Evangelista Almeda. Walang takot na pinasok ang bundok ng Talipaw Sulo upang dalhin doon ang pag-ibig ni Kristo. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ihalin tulad natin ang mga usap-usapan ngayon sa panahon ng mahal na Panginoong Jesucristo. Si Maria Magdalena na 7 ang asawa, isa ay binago na mahal na Panginoon. Isang araw tumungo doon sa mahal na Panginoon at nagbuhos ng pabango ng pagkamahal-mahal at ang ipinunas yung mahaba niyang buhok. Nakialam ang ilang disipulo. Si Judas ba yun? Sabi, ang mahal-mahal ng pabango na yan, dapat pinagbili na lang yan para sa mahihirap. Totoo ba kayang concern sila sa mahihirap? O gusto nila palagi may laman ang bulsa nila? Mainam pa yung isang Muslim commander na kararating 2 weeks ago. Diyan ngayon sa may Muslim Brother Abu Sayyaf group natin, karagdagan na commander nila. Nung malaman na nagbigay ang Jesus Miracle Crusade Ministry through our beloved Pastor Evangelist Will D. Almeda, nagbigay ng $3,000 plus mga sako ng bigas. Ilang sakong bigas. Anong sabi? Natural yun. Muslim, sinabi, tama lang yun. Nagbigay sila ng mga gifts. Kapag tayo magdala ng salita ng Diyos kasama ang ating pasasalamat na kanilang pinahintulutan na maipangaral ang salita ng Diyos. Totoo ba na nagmamalasakit itong malingaw na mga nagbabalita na ito? Mga opinyon na mga mangmang sa salita ng Diyos? Kinakalaban yung Diyos. Walang tao na kusa na lamang magpapatiwakal doon na walang guidance ang Holy Spirit. 16:13 ng John. Mga huling talata ito, mga minamahal. The Gospel according to St. John chapter 16 verse 13. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. Yes. And he will show you things to come. Amen, amen. Juan Kapitulo 16, talatang 13. Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. That's right, amen. Si Jonah inutusan na mahal na Panginoon. Hindi sinabi ng Diyos, Jonah, maupo ka at magsalita ka tungkol sa aking warning at marinig sa Nineveh. Andiyan ba kayo? Jonah, dito ka lang, Evangelista Almeda, dito ka lang sa Maynila. Ipagpipray mo lang yon. There's no distance in prayer naman. Sa mga Kristiyano yung there's no distance in prayer. Kamangmangan yan ang there's no distance in prayer sa mga dating may alam na sa salita ng Diyos.
ipagpipray mo yung hindi pa nga nakaalam ng salita ng Diyos, ano mangyayari? You must have to preach the gospel first before they see the miracles of God. Preach the gospel first. Anong sabi? Kailangan marinig ang gospel. Marinig! Because faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pananampalataya di makukuha kung wala silang mapapakinggan. So papaano na sinabi dito na lang magpipray, huwag na lang pumunta roon. At ang sabi ng Biblia kay Jonah, pumunta ka roon. Warn them for me, Jonah. I will destroy in 40 days Nineveh, but warn them first. Tumakbo si Jonah. Hindi siya makatakbo sa tawag ng mahal na Panginoon. Nung dumating siya sa barko, nagpadala ang Diyos na malakas na bagyo, nagpadala ang Diyos ng napakalakas na hangin, na siyang kinatakot ng buong mga pasahero, lahat ng mga tripulante, maging ang kapitan na hintakutan. Ang sabi, magbawas tayo ng gamit, lahat ng pasahero magsitawag na kayo sa inyong mga Diyos, at baka sakali tayo maligtas. Ngunit nung lahat na nagsitawag, walang nangyari, lalong lumakas ang bagyo at hangin at lumalaki ang mga alon. Naghanap sila, baka may tao pa rito sa ilalim na hindi pa nakatawag sa kanyang Diyos. Natagpuan nga nila si Jonah na natutulog. Ang sabi nung, ikaw matulugin, mamamatay na tayo, tumayo at bumangon ka at tumawag ka sa Diyos mo. Ang sabi ni Jonah, ako ang dahilan ng bagyo na ito. Lumayo ako sa utos sa akin ng mahal na Panginoon. Itapon niyo ako sa dagat. Ayaw nung kapitan, na awa pa kay Jonah, nagbawasan ng gamit, hindi pa rin tumigil ang bagyo. Napilitan nilang itapon si Jonah. Nung maitapon si Jonah, pumayapa ang hangin, pumayapa ang dagat. Ngunit kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, naghanda ang Diyos ng malaking isda para lamunin si Jonah, para ipakilala niya ng Diyos ang nag-utos sa kanya. In 3 days, nasa ilalim ng tiyan ng malaking isda si Jonah. Doon niya natutunang magsisi. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Susunod na ako sa iyong utos. At makapangyarihan ng ating Diyos. Habang siya'y nagsisisi, pangatlong araw, dinala siya sa dalampasigan ng Nineveh. Binugas siya doon ng isda. Natutong mangaral si Jonah. Kailangan pa ba natin lamunin tayo ng balyena bago tayo sumunod na mangaral ang salita ng Diyos? Yan ngayon ang hamon ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng nais sumunod sa akin, carry your cross daily and follow me. Si Jonah ay nangaral, at nung marinig ng mga taga-Nineveh ang pangaral ni Jonah, ang sabi, in 40 days, wawasakin ito na mahal na Panginoon, magsisi na kayo. Puri na mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pakibasa lang Book of Jonah, kaya hindi lang maminamal. From the book of Prophet Jonah, chapter 1, starting at verse 1. Now the word of the Lord came unto Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind unto the sea, and there was a mighty tempest in the sea, so that the ship was like to be broken. Then the mariners were afraid, and cried every man unto his God, and cast forth the wares that were in the ship into the sea, to lighten it of them. But Jonah was gone down into the sides of the ship, and he lay and was fast asleep. So the shipmaster came to him and said unto him, What meanest thou, O sleeper? Arise, call upon thy God, if so be that God will think upon us, that we perish not. And they said every one to his fellow, Come and let us cast lots, that we may know for whose cause this evil is upon us. So they cast lots, and the lot fell upon Jonah. Then said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us? What is thine occupation? And whence camest thou? And what is thy country? And of what people art thou? And he said unto them, I am an Hebrew,
and I fear the Lord, the God of heaven, which hath made the sea and the dry land. Then were the men exceedingly afraid, and said unto him, Why hast thou done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord, because he had told them. Then said they unto him, What shall we do unto thee, that the sea may be calm unto us? For the sea rough and was tempestuous. And he said unto them, Take me up and cast me forth into the sea, so shall the sea be calm unto you. For I know that for my sake this great tempest is upon you. Nevertheless the men rowed hard to bring it to the land, but they could not, for the sea rough and was tempestuous against them. Wherefore they cried unto the Lord and said, We beseech thee, O Lord, we beseech thee, let us not perish for this man's life, and lay not upon us innocent blood, for thou, O Lord, hast done us it pleased thee. So they took up Jonah and cast him forth into the sea, and the sea ceased from raging. The men feared the Lord exceedingly, and offered a sacrifice unto the Lord, and made vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Amen. Hallelujah. Yan po ang naganap sa panahon ni Jonah. Ang pangangaral ng salita ng Diyos ay dadalhin mo sa tao. Iparinig mo sa tao. Amen. Preach the gospel everywhere. Lahat ng tao, pangaralan mo. Di ba isang katakot-takot at dakilang himala? Walang approval sapagkat ayaw nga nila papuntahin doon. Ang ating grupo dahil mapanganib. Ngunit hindi natin pwedeng tanggihan ang utos ng mahal na Panginoon. Mismo ang ating beloved brother, Muslim di Abu Sayyaf Group, nung marinig nila na may magdala ng salita ng Diyos, purihin ang kabanal-banalang Diyos, sila mismo nagsabi, papasukin dito ang grupo ni Evangelist Almeida. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Nais po ninyo malaman, nung dumating doon ang ating grupo, nakinig ang ilan sa kanila at nakikisayaw pa sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Naipasok ang Ebanghelyo ni Kristo. Nasa mahal na Panginoon na ang pagsasagawa sa bawat nakakarinig doon. Hanggang ngayon, nandun pa nga aming minamahal na Ebanghelista. Ito ang nais ko ipalam sa lahat. Lahat na mga paybay pag-ibig sa kaligtasan ng tao, gawin ang ginagawa ng aming mahal na Ebanghelista. Preach the gospel. Pangaral ang Ebanghelyo na mahal na Panginoon. Hindi kamangmangan ang ginawa ng aming minamahal na Ebanghelista. Nasusulat sa banal na aklat, maraming inutusan ng mahal na Panginoon. At ang dakilang himala rito, hindi lahat ay karapat-dapat na utusan ng mahal na Panginoon. Yun lamang handang sumunod, handang magbuwis ng kanyang buhay na walang takot sa pagsunod sa Diyos. Yun ang kinasangkapan ng ating mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo, maminamahal, at sa ating pagpapatuloy, purihin ang kanyang banal na pangalan, ating pong purihin ang ating mahal na Panginoon. Praise